Dito po sa pangyayaring ito, bakit hinayaan ng gobyerno na ang pakikialam ng mga Villar ay naging sanhi kung bakit po na-delay ang napaka-importanteng proyekto ng gobyerno? Well, I cannot answer that, Ted, kasi sabi ko nga, nung nag-assume ako ng office dyan, nandun na yung sakit ng ulo, inabutan ko na yung sakit ng ulo. At itong effort namin ngayon is to resolve, walang tigil yung aming action just to resolve everything ko nung inabutan ho namin ito na ganyan na. Nandun na ho yung ating flyover. At ito nga ho, nakikipag-usap kami dun sa mga, actually may mga nagpo-complaint din po ng mga landowners na nandun po sa tatamaan na bagong location. May mga NHA kasi doon mga bahay na nilipat na sila coming from other kung saan man sila galing na apektuhan sila ng government project, nilipat po sila ng this time, nililipat na naman po sila, kaya yun po ang isang masakit na issue. At hindi naman po kami tumitigil, Ted, sa ayusin yung inabutan ho namin na mga issues and concerns para lang matapos po yung maumpisan ho yung ating project. Okay. Attorney Cabrera, salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa para maipaliwanag po ito napaka-importanteng isyong ito. Kami po ay nakatutok sa isyong ito at hindi pa ho tayo tapos. Kung sakasakali po na may development, muli ho kami tatawag para lang po maunawaan ng taong bayan kung bakit po tayo nasadlak sa ganitong sitwasyon, kung saan po ang isang importanteng proyekto para sa mga manggagawang Pilipino at pangkaraniwang mga Pilipino po ay nababalam. Salamat po, Attorney. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat po. Attorney Hernando Cabrera po, administrador ng Light Rail Transit Authority. Sila po ang grantor dito. Gobyerno po ito. Ito ang estado na dapat nga po sumisiguro ng mabilis pong pagpapatupad ng mga proyekto po ng pamahalaan, particular po sa mga riles ng tren. Ngayon mga kapatid, meron pong pahayag dito ang dalawang Villar, si Mark Villar at si Camille Villar, doon sa binabanggit po ni Boying Remulla, ni Ombudsman, nung nakalipas na ilang weekend, at sinasabi niya, dapat daw pong imbestigahan ang mga Villar sa pangingialam po sa proyektong ito. Ito po ang dalawang statement nila, magkahiwalay pong statement. At muli po, bukas ang aming programa sa panig po ng mga Villar sa isyong ito. Nakailang ulit na po kami sa programang ito tungkol po sa pagpapanawagan para po sa kanilang panig. Ito po yung sinasabi ng dalawang magkapatid na senador na Villar. Unahin po natin ang statement ni Senator Mark Villar. I vehemently deny allegations that I delayed or blocked the implementation of the LRT-1 extension project. I have never used my position for personal gain. My track record speaks for itself. I welcome any legitimate investigation on the matter. Samantala, ito naman po ang pahayag ni Senadora Camille Villar. I deny any allegation that I intervened, influenced, or obstructed the alignment or implementation of the LRT-1 extension project. I have not had any participation in any discussion, deliberation, or meeting relating to the LRT-1 extension project either in my personal capacity or as a senator. I welcome any fair and impartial investigation into this matter because I am confident that the facts will establish that I have acted within the bounds of my duties as a public servant. Mga kapatid, yung binabanggit po dito na mga proper na mga kumpanya kung saan po ang sinulatan nga po ng DOTR at ng LRTA ay itong isang Cynthia Havares, yung Fine Properties Incorporated at yung Golden MV Holding Incorporated. Mga kapatid, si Attorney Cabrera, hindi daw niya alam kung kanino ito. Kaya nga po, with all due respect, abay palagay ko po naman, ba't pa tayo tatangke, di ba? Sa maliwanag na katotohanan, yung pong Fine Properties na iyan, itanong po ninyo kay Google, sino ho ba ang chairman of the board niyan? Sino ho ba ang director nito? Yung Golden MV Holding Incorporated, MV Holding. Sino ho ba ang mga board of directors nito? Sino ba ang chairman nito? Sino ho ba ang mga director nito? Por Diyos, por Santo, mga kapatid. Kaya ngayon, atin pong inuulit lamang yung pong katotohanan na dito po sa isyong ito, maliwanag na po ang dahilan. Nagsimula lamang sa flyover. Alam nila na release ng tren yun. Tinayuan pa po nila ng flyover. Sinabi po ng LRTA, ba't nga kasi pumapayag dito gobyerno? Yan pong katanungan natin eh.
Sinabi po ng LRTA, huwag kayong magtayo dyan. May suggestion sila. Dito nyo ilagay yung flyover. Hindi tatamaan ng riles. Hindi sununod ng DPWH. At yung DPWH Secretary nakaupo sa board ng LRTA kasama yung DOTR Secretary. So hindi sinunod yung suggestion mismo ng LRTA. Tinayo pa rin yung flyover doon. Sa anong kadahilanan? Para po sa benepisyo ng mga motorista. Hindi ho naman pwedeng lahat flyover. Pwede ka naman mag-underpass O kaya ilipat mo sa ibang lokasyon. Pero hindi, tinayo pa rin nila. At pagpatayong yun na naging delay. Nung una, dinidribble pa tayo ni Cabrera. Klaro na, yun ang delay. And after that, nanganak na po ng delays. Ito na po yun. Hindi ba? Kaya straightforward po tayo, attorney. Diretsoy natin. Ano ba naging problema dito? Unang-una, maliban sa Pamilya Villar, again, bukas ang aming pong programa sa kanilang panig, kayo mismo sa LRTA din ang nagpabaya dito. Hinayaan nyo. Kung noong pamanho ay nanindigan kayo, hindi nangyari ito. Hinayaan lang din ninyo sa DOTR. Think about it! Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.